Yes, members of the press, good morning everyone. Thank you for being here. Now we're here today to hear the story of one of Caloocan's women named Mila. Now she'll be sharing her experience from one of the candidates for Congress from the Sen City, Caloocan. Together with her is Attorney Trixie Cruz Angeles, and in full support for her case or to fight for justice, we also have Wage Caloocan. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Nandito po kami dahil meron po isang biktima ng karahasan na gustong magsabi ng kanyang storya. Nagsusuporta sa amin ang Wage Caloocan. Papasalamat kami sa pagdayo nila sa amin dito, pagsuporta sa aming biktima. Ang pangalan ng ating magsasalaysay po ngayon ay si Mila. Tinatago ang pangalan niya dahil ang kaso niya ay nag-umpisa nung siya ay minor de edad. So, hindi na kaya po magsalita. Natatakot po ako magsalita. Pwede po sa authority. Pasensya na po kasi medyo kabado siya kasi natatakot. She is only 21 years old. Nung nangyari yung insidente, 16 years old siya. Gumawa siya ng statement. Ito yung mga salita na yung in-interview namin siya tungkol dun sa kwento niya. Kung pagbigyan niyo po ako ng konting pagkakataon, babasahin na lang po namin yung statement niya. Nung 16 years old ako, nabagaan siya po ako. Hindi ko po alam na may curfew. Pauwi kami ng pinsan ko at hinuli kami ng mga barangay tanod. Dinala sa barangay captain nila, sa barangay hall ng barangay 137, Bagong Barrio, Caloocan City. Imbes na pangaralan ako, pag-initan o ikulong, pinainom ako ng alak. Pinaupo ako sa tabi at sinabihan ako, sunod lang ako sa utos ni Kapitan. Dinala niya ako sa kwarto, pinapasok sa banyo, at doon ginahasa ako. Matapos noon, kinuha naman ako ng tiyo. Ang alias ay congressman. Dinala ako ang pinsan ko sa motel at doon ginahasa ako ulit. Dahil minor de edad po ako, ay may nakaalam ng pangyayari. Dahil dito kinuha ko ng DSWD. Doon para ako nakakulong sa loob ng 3.5 taon. Nililitis daw kasi yung kaso. Nung 3.5 taon na yun, di ako kasama ng pamilya ko. Minsan-minsan lang nakakadalaw sila. Sa loob ng 3.5 taon na yun na nasa DSWD ako, pinursige ako na managot ang mga gumahasa sa akin. Madalas, nauna pa ako sa caseworker ko magbihis at maghanda para sa hearing. Nasampa yung kaso sa family court sa Caloocan. Matapos ang 3.5 taon, bigla na lang ako sinabihan. Dismiss na raw yung kaso ko. Hindi ko man lang alam kung ano nangyari. Naiyak ako. Ang sabi sa akin, pwede ko naman daw i-apilan. Pero magtatagal pa ako dun sa loob ng DSWD. Para kung preso na nabigyan ng pagkakataong lumabas. Kaya ang sabi ko, wag na, alis na lang ako. Masama loob ko, sa 3.5 taon na yon, wala akong naiintindihan sa pangyayari. Ang alam ko lang, talo ako. Naisip ko tuloy, ako na nga na rin, ako pa nakulong. Pinilit ko sana makalimutan lahat. Ngunit kamakailan nasa labas ako. May dumaan ng mga kandidato. Nakita ko isa sa mga gumahasa sa akin. Tumatakbo na siya bilang congressman. Si Along Malapitan. Yun yung nag-rape sa akin. Yung bumaboy sa akin. Gusto maging congressman. Sumamalo ako, galit na galit ako. Sinira niya ang pagkatao ko, ang buhay ko, kinabukasan ko. Ang ama niya, si Oka Malapitan, tumatakbo naman ng mayor. Yung tiyo niya, yung
isa sa bumahasa sa akin, kapatid siya ni Oscar Malapitan. Yan po ang statement ng ni Mila. Pag matapos po niyang makita, medyo na-trauma po siya. Nung nakita niyang kumakandidata yung umahasa sa kanya, kung kaya lumapit siya sa amin. Nag-umpisa din po, may kalbaryo na kami inumpisahan nang lumapit siya sa amin. Pumunta po kami sa DSWD, humingi ng records niya para kayanin namin buhayin yung kaso. Ngunit sa DSWD, sunod-sunod, sinabihan kami, confidential daw yung records niya, kaya hindi ibibigay. Pinakiusapan namin, ma'am, yung biktima po ang humihingi ng sarili niyang records. But in spite of that, hindi pa rin binigay ng DSWD. Wala kaming makuhang kahit anong records sa DSWD. Pumunta kami sa court. Noong una, hindi kami makakuha ng records dahil wala kaming case number. Wala kaming case number dahil ayaw i-release ng DSWD yung case number niya. Ngayon pa man, pinursige namin, nakuha namin yung kaso. At ang unang sinabi sa amin ay, para makuha ninyo yung records, mag-file ka muna attorney ng NP of Appearance. So ginawa namin yun. Pagkatapos kong i-file yung NP of Appearance, nasabihan kami, hindi namin i-release yung records kasi daw confidential. Tinanong ko, meron bang ibang kumuha ng records niya? Meron daw. May mga ibang nagtatanong dun sa mga records ng kaso niya. Naintindihan namin na magiging issue na ito. So, lumabas siya. Dahil sa sobrang sama ng loob niya, makita niya yung isang tao na bumaboy sa kanya. Ngayon, umaasta pang maging congressman. So, tinutulungan namin siya, tumutulong din ang wage para ikuha ng katarungan si Mila. Sana, kaya siya tumantad kasi ngayon, mahihirapan kami kumuha ng hustisya kung nakatago yung mga records, kung hindi man lang kami bibigyan, yung biktima na humihingi, hindi man lang siya mabigyan ng pagkakataon, lalo-lalo na sa DSWD, na mabuhay yung kaso niya. Nagawa namin ma-locate yung court, ma-locate yung docket number na walang tulong ang DSWD. Ang isa pa niyang hinalakit ay dun sa 3 taon at kalahati na nandoon siya sa loob ng DSWD, hindi niya naintindihan ang pangyayari. Although binigyan siya ng counseling, hindi niya naiintindihan yung pangyayari sa korte. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiintindihan. Hindi siya sinabihan ukol sa dismissal ng kaso. Hindi siya sinabihan kung paano nangyari ito at kung may remedyo pa. At hindi rin niya naintindihan kung bakit ang custody niya inapunta sa DSWD na parang ang pakiramdam niya, nagahasa na siya, nakakulong pa. So, ngayon na hindi na siya minor, ngayon na hindi na siya menor de edad, pwede na niyang kontrolin ang destiny niya. Pwede niya niyang kontrolin ang mangyayari sa kanya kung kaya't lumapit siya humingi ng tulong para buhayin yung kaso. Ngayon may magsasabi dito, ang galing naman ang timing namin at election. Kung hindi siya ngayon kaya election kasi, kaya nga niya nalaman na tumatakbo ng congressman kasi nangangampanya. Ngayon may magtatanong dyan, hindi naman ito yung unang time na nangampanya, may time na nandun pa siya, na nangampanya ito ng konsehal. Nakakulong pa siya, nandun pa siya sa loob ng DSWD doon. Kaya hindi niya naintindihan o nalaman man lang na tumakbo pa ng konsehal itong tao na to. Ngayon, ang isa niyang hiling is kung tatakbo man lang itong taong ito, at least malaman naman ng iba kung anong klaseng pagkatao nitong kandidatong ito. Yun lang ang hinihingi niya. Konting tulong para makukuha ng hustisya at intindihin din siya. Kaya, iba sa inyo magtatanong bakit hindi niya kaya magsalita. Gawa na rin ito ng takot. Ang naabutan niyang educational level ay grade 2. So medyo nahihirapan din siya sa pagbasa ng statement. Nahihirapan siya at nahihirapan niyang intindihin din yung mga pangyayari sa kanya. Gayun pa man, hindi ito pwedeng gamitin against her. Hindi nga dapat. Kung hindi, kailangan lalo siyang bigyan ng tulong. Kukuha po kami ng tanong. Yes po. Yes. Sabi niyo ba sa kaso yung DSWD? Kasi parang pinabayaan siya
mag-assist ng letter, tatanungin namin yung policy nila. Assuming totoo, no? Kasi binigyan talaga kami ng letter saying the records are confidential but we're willing to assist. Nung tumatawag naman kami for assistance, wala naman kami nakukuhang sagot. So yes, kung magpapadala kami ng letter, kung hindi man lang ito pa formal complaint, questioning yung policy kasi hindi na minor yung victim at saka yung policy na bakit ginagawa pang confidential ang records niya, gayon kailangan buhayin yung kanyang criminal case. At victim ito, parang dobleng beses siyang na-biktima kasi hindi namin mabuhay yung kaso niya dahil sa napipilit na iipit yung mga records. So kailan po kayong plano mag-file ng kaso laban kay gusto mga malapitan? First, paparelease po na namin yung records. Nag-file na ako ng entry of appearance sa Caloocan. Ang next ipa-file namin is motion for the release of records. So maghihiring pa yun. After that, meron yung kaso. Bubuhayin lang namin. Hindi namin masabi kung ano yung stage nung na-dismiss ito. Gayun nga, wala kaming mahawakan na kahit anong records. Attorney, sino po bang malapitan yung re-reklamo natin? At kailan po ba nangyari yung incident? Si Dale Gonzalo Malapitan, 2008. Nung barangay captain siya. 2008. Hindi ba malulunod over di pag-verify? Hindi siya, wala pa siyang finding, wala pa siyang acquittal. Ang bawal, kung na-acquit na siya, tapos i-refile, double jeopardy yun. Pero ang tingin namin nangyari dito is failure to prosecute. So usually may mga ilang taon ka pa from the time na provisional dismissal para buhayin yung kaso. So may mga legal remedies pa. We hope. Hindi namin masabi with finality kasi nga wala yung Family court, hindi ko rin dapat. dahil minor siya at nasa custody ng DSWD. Attorney, sino po ba dyan ang victim? Dalawa po sila. Ito yung mother niya. Pasensya na po. Ito yung mother. Sorry po, hindi ko na yung makilala. Sino po yung mother? Sino po yung mother? Siyempre, hindi rin namin bigay yung pangalan kasi dahil victim, hindi rin namin pwedeng although on record may kaso naman, pwede niyong i-record search Dale Gonzalo Malapitan, People of the Philippines versus Dale Gonzalo Malapitan. 16 years old siya nung nangyari. Sabi niya, meron maraming tao na lumalapit doon sa DSWD para harangin, wag i-release yung mga dokumento. Wala kaming ebidensya doon, pero kini-question namin yung polisiya kung bakit victim na yung humihingi, hindi pa binibigay yung records. Pero sa policy ng DSWD, dapat ang meron sa inyong magandang attorney. Sir, sa batas po, entitled tayo sa records natin. Yung sarili natin records. Nagkakaroon lang ng privacy issues pag may ibang tao na gustong tumingin. So since siya yung humihingi, mayroon talaga akong nakikitang issue dito. At meron kami nakikitang possibility na may influence dito kahit paano. Attorney, Isa lang pa yung anong nakating. Yes sir, yun yung nickname ng So Dale. yung si Oka Malapitan hindi kasama sa kaso. Siya yung tatay ni Dale Gonzalo Malapitan. Hindi siya kasama sa kaso. Hindi po, yung kapatid na namatay, yun yung isa po nakasama dun sa kaso. attorney, Yes sir, yung alias congressman. Kailan mo ba na-dismiss yung kaso? Supposedly 2011. 2011. Opo. Mama ng Brown. Ano? Ma'am? Sa family court ng Caloocan, isa lang po yan. Ma'am? Mama ng I'm sorry, wala kaming records right now. Attorney, sa palagay niyo, hindi na isang kaso, marami pa ba na ginagawang panglaga sa tingin malapitan. Maliban sa kanya, sa tingin niyo, meron pa ba? Wala po kaming alam na ibang kaso si Dale Gonzalo Malapitan. Ang alam lang namin. Ma'am, from 2011, eto pa lang po yung move ninyo after na ma-dismiss yung plano pa lang to file na mag-file ulit ng kaso. Hindi po siya plano mag-file. Revival ng kaso. Nag-submit na ako ng From entry of 2011, appearance. ngayon lang mo naisip na
i-revive tuloy yung kaso. Hindi po ganyan. First of all, lumabas siya sa DSWD late 2011. Hindi in-explain sa kanya yung dismissal ng kaso. Hindi in-explain kung anong grounds. At hindi siya binigyan ng kopya ng kahit anong records niya. Ang nangyari lang is noong 2013, nakita niya nangangampanya yung umahasa sa kanya. So lumapit siyang humingi ng tulong. Ma'am, kailan po humingi ng tulong sa inyo ang pamilya o ng biktima? 2 weeks ago. 2 weeks ago. Bakit daw po kayo yung napili? Parang nakakaano yata. Hindi. Bakit po? Bakit po? Kasi sa dami ng abogado, nandiyan naman ho yung kung wala ho silang kakayahan para magbayad ng abogado. Nandiyan po ang PAO at si Attorney Persida Acosta ay talagang open po na magbigay ng tulong. Bakit po ang wage? Hindi po wage ang kumuha sa akin, siya mismo. Hindi po wage. Ang wage tumutulong sa kanya. Sa kanya. Pero anong participation po? You're from IBP, ma'am, right? In my other life, yes. Ako yung spokesman ng IBP. Up to the present po? Hanggang July po. Hanggang July. Okay. Then, ang connection po ninyo sa wage is wala po? Wala po. You are representing the victim as the counsel? Yes, sir. Okay. Sige po. Salamat. Follow-up question. Yes, ma'am. Attorney, pwede po bang marinig yung boses ni Lira, yung sa looban lang niya regarding this case? Pwede po ba? Ano po yun? Pwede po bang makapagsalita ng konti si Lira regarding this case? Mila ba? Mila? MILA. Yun po yung binigay na alias ng prosecutor sa Caloocan. Yes, attorney. Natatakot po. Takot po eh. I-clarify ko lang nung lumapit siya sa akin, hindi as IBP. At hindi ko nire-represent siya as IBP, rather in my private capacity. So, hindi kasali ang IBP dito sa... Meron ba nag-recommenda sa kanya? O dati na siyang kilala kayo? Meron nag-recommenda para makilala? Meron po kaming mutual na kakilala na Sino nag-recommenda. po yung pakilala niya? I'm sorry, I have to keep that confidential kasi... Hindi po ang wage, ma'am. Hindi po. Ngayon, Hindi ko po ba ito? hindi po. Tumatak po ba ngayon? Ang nag-refer po sa akin, hindi po. Hindi politika at hindi tumatakbo. Sino uli yung alias ni Alias Congressman. Siya yung tiyo ni Dale Gonzalo Malapitan, kapatid ni Oka Malapitan. pangalan ba tayo? Nakatay? Namatay na po eh. Kaya hindi may legal issues yan eh. Attorney, 2011 po Yes, na-dismiss yung kaso. Yes, ma'am. Pero po, bakit 2 weeks lang, nakaraang 2 weeks lang, nagpasya ang victim na magpa-revival ng kaso? Bakit 2 weeks? Bakit dito lang nakaraan lang? 2011 pala na-dismiss yun. Wala pa siyang abogado eh. Remember, ang nagre-represent sa kanya from 2008 up to 2011, o 2012, ay mga abogado ng DSWD. So, hindi niya private counsel yung mga yon. Hindi siya nag-retain ng abogado. Abogado na pre-provide ng DSWD yan. Organic sila. So, after umalis siya sa DSWD, wala siyang representation. Wala rin mag-aabiso sa kanya. Walang mag-suggest sa kanya kung anong pwedeng gawin. Hanggang sa pinakausap siya na nag-refer sa kanya. So, 2 weeks before lang po na ngayon na time ni Roughly about 2, maybe 3 weeks. Mga ganun lang. But tinabaho namin kaagad. The reason we went to DSWD then is to verify kung totoo yung story niya. So, as it turns out, inamin naman ng DSWD, totoo yung story. But they refused to release the records. Noong 2011 po na-dismiss yung case, ano raw po yung grounds? Bakit na-dismiss? Ma'am, wala pa kaming records, kaya hindi namin alam yung grounds So, for ano po dismissal. yung laban nyo ngayon na napapa-revival po kayo ng kaso? Kasi kung provisional dismissal yon, pwedeng i-revive. So, Pero ma'am,
Naniniwala kayo may laman talaga siya, no? Yes. May ebidensya. At kung na-dismiss ito nang wala yung consent niya, pero merong enough probable cause para mag-start yung kaso at yung findings ay hindi naman guilt or innocence, meron talagang grounds. May witness po ba tayo? Siya. Siya lang mismo. Sa rape po, isa lang ang kailangan na witness. Siya yung Yes. victim. May medical evidence po at the time. So, yes sir. Ano po ang plano nyo hakbang against sa Excuse me? Kabang against? Ano po ang hakbang nyo against sa DSWD? Well, we're filing our letter of concern muna. Hindi pa siya formal complaint regarding yung policy ng DSWD of not releasing records to the actual victim even if the victim has reached the age of majority. Ma'am, bilang abogado, nandito po ako. Ma'am, bilang abogado, ano po yung dahilan ninyo ba't pumayag po kayo na hawakan yung kaso? Bakit ko tinatanggap yung kaso? Opo. Nung a long time ago, tumanggap rin ako ng kaso na, alam mo yan, walang bayad, danger to your life. So, ito po is pro bono. Pro bono po itong case na to. Okay. Okay. Hindi po ba ninyo naisip, attorney, na ngayong eleksyon, aminin man po natin at hindi, makukulayan ho ng politika ito. Hindi ho ba ninyo iniisip na pati kayo ay makaladkad din dun sa usapin ng politika, dun sa paghawak nyo sa kaso? Sigurado na yun, na magiging political color yan. There's no question about it. Lahat naman ng kaso against any public officer na ipa-file o i-revive o i-release during the course of the election campaign, political ang color. Yun ang titignan ng mga tao. Pero ito, this is not an administrative case na merong ginawa yung public officer. Hindi nga ito yung may ginawa yung tao while in office. Ito ay laban dun sa pagkatao mismo. This is people of the Philippines versus Dale Gonzalo Malapitan for rape. Iba na po ito. And ang dahilan po ninyo para hawakan yung kaso, ano po? Ganito yun. Every so often, required ng mga abogado to take on pro bono cases. Part yun ng obligation namin as lawyers. Pangalawa, gumraduate ako sa UP. Medyo naka-ingrain sa utak namin na kailangan mag-soli ka kahit paano sa gobyerno nagbayad ng tuition mo. Sa 8 taon ako sa UP, malaki-laki yung utang natin. So, and third, wala siya. Yung story niya, nung narinig ko, she was very sincere. At saka, among other things, hindi ito ideal na kaso. Agree ako sa mga tanong ninyo, bakit ngayon lang? Bakit ganito? Pero nung kinuwento niya na nakita niya, nangangampanya, naiyak siya. Sama ng loob niya, maiyak-iyak talaga siya. Bakit nandyan yan? Maintindihan niya kung nagtatago yun o nahihiyaman lang yan lumantad. Pero parang the temerity of this person to run for Congress, uupo siya dun sa Kongreso samantalang ganitong klase yung pagkatao niya. Parang hindi niya matake. Yung mga ganitong klase impossible causes. Sa credibility at sa credentials po ninyo, attorney, baka po sunod-sunod na ho yung mga rape cases na lalapit ho sa inyo. Hindi naman ito ang unang rape case na hinawakan ko. Pero kung mayroon po kaming ilalapit din ho sa inyo ng mga rape cases, tatanggapin din ho ninyo. Kung kakayanin ng caseload ko. So normally, tumatanggap lang ang lawyer na naaangkop dun sa caseload. Kasi kung tatanggap kami ng kaso kasi hindi mo mabibigyan ng oras. Wala pong pipiliin. Basta lalapit ho sa inyo. Basta kaya ng caseload ko po. Yun yung condition. Bakit? May kaso ba? At ano yung mangyari po yung insidente? Ano po siya ng estudyante? Hindi po. Ang natapos po niya ay grade 2. So at that time, hindi siya po pumapasok. But she was only a minor. She was 16 years old. Ano po yung ginagawa niya doon sa lugar? Paano po siya? Pauwi sila ng pinsan niya. Attorney, so nung lumapit po siya sa inyo, did she present any documents about the rape case? Considering that she is the rape victim and she's involved in a case, dapat may documents siya. Hindi po. May hawak siyang dokumento sa Pinas.
Hindi po. Actually, kasi minor siya nung nangyari. Hindi mo pa Wala ko yung nanay notices of Hindi po kasi consequences. DSWD ang naghawak sa kanya. Hindi ang mother niya. Mama nung DSWD, ano, Manila, NCR. Batasan. NCR. Saan po yun? NCR sa Batasan Hills? Hindi, ang NCR, ang office niya nasa Manila. Sa, across the Para sa Medjola. Near Medjola, opo. Pero ang housing niya sa Alabang. Doon siya nakahulog. Thank you. There is another girl. Asan yung babae? Asan yung isang baby? Hindi po namin alam kung nasaan siya. Yung pinapakita mo kanina na ay yung sobrang pag-ipit. Ano po yun? Ipit sa pagre-release ng records dun sa case. Ano po yun? SOP ba ng DSWD yun? O Yun po ang talagang mahigpit lang sila? Yun po ang sabi nila sa O amin. parang tinatago nila? Wala kami, hindi kami pwedeng gumawa ng conclusion base doon sa sinabi nila. Ang nakikita lang namin yung injustice. Kung totoo man yung ng polisiya ng DSWD, i-hold yung records kahit sa biktima, medyo unjust na yun. Kasi wala nang privacy issue to eh. Ang privacy issue if somebody other than the victim asks for the records. But the victim should be allowed access to her own records. Kailan po kayo nagpunta dun sa DSWD? At kailan po kayo nag-file ng 2 weeks ago. 2 weeks ago? At saka yung entry of appearance? Entry of appearance this week. Magpa-file pa lang po kayo? Nag-file na. Nag-file na. Tapos na. Eh, yung pong letter of concern? Next week po. Next week. Yes. Sino po yun? Clarification na. Hindi naman na. Sadali lang. Ano po yun? Attorney, kasi alam nyo, lahat kami, medyo malikot ang isip ngayon. Siyempre. Diba? Kasi wala, eleksyon. Opo. Pagkalawa, ano yung bababa namin? Sino ba nag-correct ito para sa kanila? I'm sorry, sir. Unang-una confidential. Kasi yung una, hindi ka sabi namin sa eleksyon yun. Opo. Sabi nyo, nakakandidato si ano. Opo. Ganito, just to set your minds at ease, no? Kasi private person yun, dahil kaya hindi ko pwedeng ilantad. Pero if you're thinking na may kakampi kaming politiko dito, papaalala ko lang sa inyo yung isa kong kaso. Naalala niyo ba yung Godesco case? Sinong kalaban ko doon? Si Mayor Echeverry. So, just to show you na wala akong political color dito, lalo-lalo na sa Caloocan, ang interest ko lang dyan, meron akong property dito na hindi ko pinupuntahan. Wala akong interest sa Caloocan politics. Posibleng ako yung ni-refer kasi nakikita ako sa TV, gano'n lang kasi yung tira. Kasi actually ito, attorney. Sir? Actually ito, pag hindi po po namin yan, ako yung pinaka-actorman. Sorry? Hindi. Request mo kami ng actorman namin. Opo. Sino nag-apit yan, Tony, para magkaroon na maayos yung Alam nyo, ganito yun eh. No matter who refers the client to me, once na-establish yung attorney-client relationship, wala na yung third person na yun eh. basta pag-nilang na Naiintindihan ko po. Pero considering na private person yun, at may security issues involved dito, hindi naman kasi maliit na tao babanggain natin dito, di ba? So, hindi naman, so a private third party na nag-refer sa amin should not be put unnecessarily in harm's way. Thank you. Ano pa po attorney yung mga hakbang na gagawin? Yeah, aside from the revival of the criminal case and the questioning the policy of the DSWD, wala naman po. Wala naman kaming interest in anything other than this particular case. Attorney, meron na pressure sa Wala pa naman po. Kasi first time niya lumalantad ngayon. Ganito po yun. Meron siya pong fears. Kaya hindi na siya doon nakatira doon sa tirahan niya at the time na nangyari yung insidente. Hindi na po siya makabalik doon. Kasi nasasabihan siya na medyo mabigat yung binangga niya. At malaki yung possibility na hanapin siya doon. Sa ngayon,
then i-consider namin yun. Yes, sir. Hindi niyo ba wala para mag-issue yung rights yung kaso niya? Human rights. Ang human rights po kasi is an investigative body. So, tapos na po yung investigasyon dito. May probable cause na nasa korte na. So, hindi na issue for the CHR. Tapos na po kasi yung probable cause. Sa palagay ng yung korte ba, nalalagyan ko rin, parang meron gumagapang na rin, kasi hinahanapan naman o mga pinakatong di ka binibigyan ng mga Hindi pa naman po. Kasi ang sabi ng court sa amin, meron ding ibang humihingi. The fact na lahat kami hindi binigyan, baka indication na pwedeng hindi naman pa nagagamit. Kumbaga, fair pa yung court. Ang kini-question lang namin, bakit yung akusado, yung victim, hindi na bibigyan pa ng records. Nabanggit nyo na meron ibang humihingi. Sa palagay nyo ba, sa palit na susunod na tumakuha? Well, it could be anybody. Dalawa rin kasi ang dalawa lang naman ang parties dito eh. Accused at saka yung accuser, yung complainant. So, may possibility, hindi namin sinasabi to with finality dahil hindi rin ni-reveal naman sa amin ng court kung sino yung humihingi. So are you saying, attorney, na kanina, kaya siya tumulog, hindi naman siya okay, kundi nakita niya yung mukha, no, parang nakita niya mismo yung tao. Yung tao, kaya bumabalik sa kanya, kaya pinuposo yung kaso. Opo. Nagkataon lang, nangangampa niya, nasa kalye, nakita niya. Nadaanan nga siya eh. Attorney, Yes, ma'am. kasi si Dale Malapina, isang incumbent councilor. So hindi po ba niya alam na si Dale is isang incumbent councilor? Ma'am, nasa Hindi po niya siya ng nakikita. DSWD. Hindi, right now po, na nasa laya siya. Ma'am, explain ko na nga, grade 2 ang naabot nito. She does not read the newspapers. She barely watches TV. Hindi po siya yung type na tao na nagre-read up on current events o naghahabol sa politika sa Caloocan. Simple ng bata pa to. The time na nandun siya, nililitis yung kaso. So, nag-preliminary investigation in the course of that 3 years. After preliminary investigation, finailing information dun sa court. After that, yun ang hindi na namin alam kung ano nangyari. So, it took that, alam naman natin gano'ng kabagal ang sistema, di ba? So, 3 years, 3.5 years, medyo reasonable siya for litigation. Pero, ang questionable is paano na-dismiss. After yung pagkakaroon, may pananakot pa sa bali. Merong mga offers at merong mga parinig, yes. May offer ba rin, parang kapalit na huwag nang ituloy kung sasakali. Yes, sir. Meron naman po. At the time na nililitis yung kaso. Pero sa pamilya nakadirect. So, dahil siya nasa loob ng DSWD at the time. O hindi ba namin malaman kung magkano amount? Sabi offer doon sa kapilang sa Sir, wala pa akong personal knowledge doon. Puro hearsay itong mga to. So, until meron kaming witness will come forward regarding that particular, hindi namin i-review. Meron pong ibang tanong? Gusto ko lang as a parting statement, no? Naiintindihan ko yung skepticism niyo. Naiintindihan namin yung timing nito. Pero hindi mababago yung fact na na-rape itong batang to. Kahit ano pang balik-balik na rin ninyo, may record, may kaso siyang final. And she filed the case in 2008. Ang ginagawa lang namin dito, revival. Hindi namin in-institute yung kaso in 2008. Hindi siya nagpag-ahasa doon para isipin niya na magiging congressman itong taong to eventually. Walang premeditation dito. And then, ina-address ko lang. Yes, sir. Hindi po problema. Yes, sir. Hindi. Pero gaya ng sinabi ko, naiintindihan ko yung skepticism nyo. Kasi kung ako din yung nakaupo dyan, I would ask the same questions. In fact, nung nilapit siya sa akin, I asked exactly the same questions. Tinanong ko, bakit ngayon? Ngayon lang niya nakita eh. Nakita niya nangangampa niya eh. Nakikipagkamayan pa dun sa kalye. Parang walang nangyari. Sa lugar niya nakita? Sorry. Sa bagong baril po. Ilan
saka 1 count dun sa Tio. Yes, sir. As a lawyer, considering yung mga pieces of evidence that was presented already, do you have any idea why is it na-dismiss? Maraming factors yan eh. Doon sa kwento ni Nina sa akin, may mga instances na hindi siya nadadala ng DSWD sa hearing. So may possibility dito na failure to prosecute. Ngayon, bakit hindi siya nadadala sa hearing? Kailangan investigahan pa namin further. Ang sinasabi ko dito, that is another questionable act. Kasi kung failure to prosecute, ibig sabihin hindi siya dumadating. Pero hindi magiging fault niya na hindi siya dumadating kasi nasa DSWD siya. Like for the city kasi Medyo mataas naman masyado kung pupunta pa kami kay DP. Sir? So, sa NCR na lang? Yes, sir. Pumunta po kami sa NCR. Meron po bang iba pang tanong? Maraming salamat po. Sa PIN, kami yung nagtutulong sa mga partners. Noong dati 77 ba lang? Pero kung we are able, at following 27, hindi sila part ng wage. Tuloy siya organize party nun. Kasi nilalagyan siya ng through to Women's Day siya. Kailan ba una yung election? Kailan ba? Saan yung ba lumapit? Yung aming organization. 2009. 2009? Ang biktima dito, time na nangyari ay 16 years old. Ang kwento ay, nung 16 years old siya, napagansya siya, na huli siya ng mga barangay tanod at dinala din sa barangay hall sa kapitan nila. Barangay 137. Doon, imbis na, ayun sa kwento niya, imbis na tanungin siya, kung saan siya nakatira, paulin siya, pangaralan man lang siya dahil na-break ka siya ng kanta, pinainom pa siya ng alak ng mga kasama ng kapitan. Matapos noon ay dinala siya ng kapitan sa isang kwarto at pinapasok sa banyo. Doon sa banyo, pinakasap po siya. Pagkatapos siyang gahasain, kinuha naman siya ng tiyo ng barangay captain na yun at dinala sa motel. Doon sa motel, nag-accelerate siya. Nung na-file yung kaso, kinuha siya ng DSWD at nalahatin siya ng malaking bagay po yung kaso na yun kasi dahil yung kaso ay laban sa isang barangay captain. Matapos nun, 3.5 taon na nilitis yung kaso. Isang araw, sinabihan na lang daw siya ng kanyang caseworker na dismiss na daw yung kaso. Hindi niya naintindihan kung ano nangyari dito. Hindi niya naintindihan kung paano umabot sa ganon. Ngunit dahil sa kagustuhan na niyang umalis, kasi 3.5 taon siya sa loob ng DSWD, ang pakiramdam niya para siyang preso doon, hindi niya nakikita pamilya niya. Pumayag na lang siya na huwag kapilain. Nung kamakailan lang, nakita niya yung tao na umahasa sa kanya, nangangampanya, tumatakbo ng congressman. Na-identify niya. Ngayon, 2013, tumatakbo po ng congressman sa Caloocan. Ang pangalan ay Dale Gonzalo. Sinabi niya na parang sumama yung loob niya sa sobrang hindi ng galit at puwan na nararamdaman niya sa samahan ng tulong. Lumapit siya ulit at humingi ng tulong. Para sa kanya, parang wala lang dinaanan siya ng kandidato na hindi daw siya na-recognize. Nakikipagkamayan, tuloy-tuloy lang. Pero ito yung tao na sumira sa buhay niya. Sinira ang pagkatao niya at ninakaw yung 3.5 taon na nagawin siya sa loob ng DSWD. So, Tony, itong kandidatong to, amo niya ba yung Oscar Malapitan? Opo, anak po ito ni Oscar Malapitan na ngayon tumatakbo din bilang mayor naman ng Malapitan. Paano yung attorney? Alam mo nila na dinidemanda siya ako para kasi
balikan siya. Existent naman po kasi yung kaso. Ang hinahabol namin dito ay revive yung kaso. Dito, pumunta kami sa DSWD, humingi kami ng records niya. Ayaw naman po i-release, private daw. Kahit hiningan namin, biktima na yung humingi ng records niya, ayaw din naman naigay. So pumunta naman kami sa court, inabisuhan kami na mag-file ng appearance. After that, sinabihan din kami, kailangan pa namin mag-file ng motion para i-release yung records. Gayun pa man, umpisahan na namin yung proseso para mabuhay uli yung kaso. Pursigido po itong batang ko, tinutulungan po siya ng wage ng Women Against Gender, gender-based organization dito sa Caloocan. Tumutulong sila, bumubuo po ang suporta ng wage sa kanya. Dahil sa malaking bagay din po ang isang public officer na umakas na ngayon. Gustong tumakbo ng Kongreso. Isang akusado pa sa isang kaso. Anong pananaw niyo? Ano masasabi niyo sa inyong opinion kung ganun nangyayari sa kaso? Maiintindihan namin na yung timing na ito ay ito panahon ng eleksyon at tumatakbo yung akusado. So maiintindihan din namin na merong mga tao talaga mag-question ng mga motibo nitong batang to. Kaya lang, hindi natin ma-erase yung fact na nangyari talaga yung 2008. In fact, nakalusot ng preliminary investigation na establish ang probable cause ng DOJ dito at nakafile ang information sa Caloocan RDC. So, hindi kami nag-iimbento ng kwento ng batang ko. Tunay na nasaktan siya, tunay na ginahasa siya. Ang hindi lang niya naintindihan, hindi na paliwanag sa kanya na maayos dahil minor de edad siguro na kung paano na-dismiss yung kaso. Nung time na yan, galit na siya. Imagine nyo lang yung tindi ng galing at sama ng loob niyang makita tumatakbo yung bumahasa sa kanya. Tumatakbo pa bilang kongresista sa distrito ng Caloocan. Kayo po, ano po kapilin niyo ngayon? Ano po masasabi niyo? Dalawa po, lumanantad po ang isang biktima ng panggagahasa. Mahirap po ito kasi nilalabas niya yung pagkatao niya. Hindi po madali mag-explain ng napakasensitibong pangyayari. Ngayon pa man lumabas itong batang ko, malakas naman ang loob niya. Pero hindi rin madali na marinig halimbawa ano ba ang motibo mo. Masama naman yan ang timing mo, tension. Yung apo. Wala siyang iniisip na gano'n. Ang iniisip lang niya ay isang tao dito, ginahasa ako. Hindi niya matanggap na tatakbo bilang kongresista ang isang taong bumabol sa kanya. Hinihiling lang po namin ay konting pag-iintindi na walang ibang motibo ng bata ko, hindi magbabol ng katarungan. Pardon po pangalan ulit, Atty. Attorney Trixie Cruz Ramirez. Thank you po, Atty. Natatakot ako para sa pamilya ko. Kasi sa ngayon, di ko alam kung mayroong balak gawin sa akin yung kinakalaban ko ngayon. Pero sana walang mangyari yung masama. Masaya kasi masaya ng malungkot kasi mapapahamak yung buhay ko sa ginagawa ko ito. Pero sabi ko naman, pinaliwanag ko naman sa kanila na ginagawa ko to dahil para ipagtanggol ko yung sarili. Ano yung mga naging epekto nito sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo? Mahirap kasi natatakot kami lahat. Kahit sino naman tao, matatakot sa ganito. Pero binibigyan nila ako ng lakas ng loob. Nabanggit kanina sa press call yung nag-udyok sa'yo na ituloy ang kaso nito. Nung nakita mong nangangampanya ang akusado, ano yung mga naisip mo sa oras na mga yon? Galit na galit ako ng araw na nakita ko sa tatakbo siyang congressman sa Caloocan. Kasi dyan ako lumaki sa Caloocan.
gusto kong mangyari. Hindi siya manalo kasi kung sakaling mananalo siya, baka hindi lang ako ang mananalo. Ano yung mga gusto mong mangyari? Sige. Sana kung sakaling pagpalain na mapatunayan na totoo yung sinasabi ko ngayon, hindi walang halong kasinungalingan. Magpapasalamat po ako sa mga taas sa support mo sa akin yun. Sana po kung ano pong mangyari sa pamilya ko, sa akin, isa lang po sisisihin namin. Siya lang po. President Noynoy, sana mapanood mo to. Hihingi po ako sa iyo ng tulong. Kung sakaling anong pong mangyari sa pamilya ko. Isa lang po sisisihin ng maraming tao. Kundi siya lang po. Si Diyos, malapitan po.